sa aking panawagan na lang, Pilipino tayo para-pareho. Gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those... Mga kababayan, magandang araw po sa atin lahat. Ito na, nagmamakaawa na po si Diwata Torre sa mga Duterte supporters na magkaisa, magtulungan na lang daw po. Kalimutan na lang natin yung mga differences. Aba, gusto niya mga kababayan po natin ang mangyari, kalimutan ang sambayan ng Pilipino at ibahayaan na lang si President Duterte doon sa dahig. Tandaan natin mga kababayan, mukhang kinakabahan ngayon itong gobyerno ni Marcos Jr. dahil may mga parating pa na malakihang kilos protesta para panawagan na pauwiin itong si President Duterte. At tandaan natin mga kababayan, hanggat hindi pa nakauwi si President Duterte, lalala pa ito. At huwag naman sanang may masamang mangyari kay President Duterte dahil posibleng hindi natin mapipigilan yung matitinding gulo na mangyayari sa ating bansa. Ngayon mga kababayan po natin, sinasabi ni Torre, na kaunti lang daw po yung mga Duterte supporters. Tangina, bakit pa sila ngayon magmamakaawa sa mga Duterte supporters na magtulungan na lang magkaisa, kalimutan na yung mga differences? Kaunti lang naman kami. Di ba kaya nyo naman sinasabi nyo, marami yung sumusuporta kay Marcos Jr. No? Di ba? Marami siguro sa sorbi lang mga kababayan natin. Pakinggan pa natin ang sinasabi nito. No? Gusto niyang budulin ang mga Pilipino. Kaso, yung pagmumukha pa lang nitong Diwata Torre na ito, wala nang maniniwala dahil sa ginawa niya kay President Duterte. Hindi natin nakakalimutan na kinaladkad niya ang dating presidente natin, hindi niya kayang respetuhin. Ngayon, humingi siya ng respeto at pagsusuporta. Sino siya? He says that all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa hig na Di ba? So, gusto niyang itigil natin yung bring PRRD home dahil nasa dahig na daw. Ang tanong, sino may kagagawa niyan? Di ba kasama ka, Torre? Si Bongbong Marcos, yang sila Bersamin, yang magkapatid na Rimulya, kayo ay may pananagutan. At hindi po makakalimutan ng taong bayan yan. At, tingnan natin, mga kababayan po natin. Tingnan natin. Kasi mukhang iiyak na ngayon si Torre dahil lahat ng mga propaganda nila failure. Andyan na nga yung international court na nga ang nagtatry. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Di ba? Akala ko ba may batas tayo? Akala ko ba patas yung batas po natin? Bakit sinasabi mo ngayon na ano pa bang mas patas na batas kaysa Hague? So, ngayon inaamin na mismo nitong si Torre na wala talagang hustisya sa ating bansa. Dahil mas naniniwala sila na may hustisya sa Hague. Pero ang ating dating presidente, walang kaso sa Pilipinas. Yan po ang tandaan natin. At mismo si Boying Rimulya nagsasabi na wala pong ebidensya against kay President Duterte. Okay, tingnan nyo mga kababayan po natin I think ito po is propaganda lang ito, Ito ay mga propaganda nila ito, bagong strategiya nila ito na mag-call down tayo lahat. Siyempre, dahil failure po ang ginagawa ngayon ng PNP. Droga, krimen, walang nasawata, mas dumadami. Bloodless na war on drugs, failure. Drug-free barangay, mas kaunti, mas marami. Bago umupo si Marcos Sr. o pag-upo niya, nagdeklara sila na almost 70% ng mga barangay is drug-free. Now, base po sa announcement ng Palacio de Polvoron, ay mayroon na lang tayo 4,027, equivalent po ng 10%. So, mas bumalik na. And now, sabihin ni Bongbong Marcos, pupunta siya ng Amerika para papataasin yung ating ekonomiya. Pero palagay ko, hindi ekonomiya ang gusto niyang papataasin, kundi gusto niyang plansyahin ang gusot ni Satanas na ginawa, lalong-lalo na itong involvement niya sa di umano'y pagkamatay ni Tanto. Tandaan natin, kahit nagsalita pa itong ina ni Tanto, hindi po malinis yung involvement ni Satanas para sa akin, mga kababayan. Okay. If there should be a warrant, I did not mention that there was already a warrant. If there should be a warrant, we will probably do the same thing that we did in the case of the former president if the warrant is coursed through the Interpol. Ito na naman mga kababayan po natin, Sinabi na ngayon itong si Bersamin na handa silang iserve yung warrant kay Senator Bato de la Rosa kung may warrant mula sa ICC. So ngayon, ito po ay paramdam na po nila. Talagang gusto nilang
arestuhin, no, at ang kanilang ginagamit itong Interpol, itong ICC na ito para iparesto yung mga kalaban nila sa politika. Ngayon, dahil hindi nga nila kaya si Presidente Duterte, hindi nila kaya mga Duterte, hindi nila kaya yung mga kaalyado ng Duterte, gagamit sila ng pera ng taong bayan, susuhulan ng ICC para arestuhin po ang sino mang kaalyado. Ito ano na ito, no? Parang pinaparamdam na po nila ang kanilang sinasabi ngayon. So wala talaga silang planong pauwiin si Presidente Duterte. Itong sinasabi nila ha, mga kababayan natin, na magpapadala pa sila ng mga witnesses laban kay Presidente Duterte. Another na ano na naman ito, another galawan na naman ito para lalong hindi makaalis si President Duterte dyan. And then, tingnan mo, plano nilang arestuin si Bato. Kaya dapat si Senator Bato ay humanda rin siya. Baka mamaya magulantang siya, no? Bigla siyang aarestuhin, dadalhin na lang sa William Revise. Tapos pagdating niya, nakaready na pala yung eroplano doon papuntang Dahig. Kaya dapat talaga alerto si Senator Bato dito, mga kabayan po natin. And yung mga kababayan natin, no? Dapat hindi napapayag ang bawat Pilipino na dahil wala silang nagagawa, palpak yung administrasyon ni Bongbong Marcos, arestuhin na lang ang mga Duterte para makahanap po sila ng isyu na i-divert itong kahirapan, kapalpakan, no? Walang proyekto, matinding corruption na ginagawa ni Marcos Jr. We continue to be a member of the Interpol. We are not going to do things differently unless the Supreme Court in those pending cases makes a different announcement about how we should proceed. Remember that it has been in the public domain after all, that we have a law actually that says that the government in humanitarian crimes against humanity and human rights, we have this law that was enacted by our Congress that allows us either to surrender the accused or whoever is accused of those Alam mo itong si mga kababayan po natin, si Bersamino, ginagamit niya lang ang kanyang politiko para i-interpret sa ibang paraan itong batas po natin. Napakalinaw po yung sinasabi, no, ng mga kilala nating abogado. Nandiyan po si Atty. Topacio, Atty. Vic Rodriguez, and of course, no, si Atty. Lambino nang sasabi na hindi pwedeng arestuhin na lang basta-basta ang isang Filipino citizen o i-surrender hanggat hindi dumaan sa local court. Pero ang ginawa nila kay President Duterte, para sa kanila ay legal, at gagawin nila ulit ito kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan natin. Kaya huwag tayo titigil at tuloy-tuloy lang po tayo, no, na mananawagan, magkakaroon ng malawakang protesta, makiisa po tayo, no, para ipanawagan na pauwiin po si Presidente Duterte. Tayo naman, ang panawagan natin is isang mapayapa, peaceful rally po, no. Ang mga Duterte supporter never po na nag-promote ng anumang gulo, no, sa isang rally, kundi mapayapa lamang po ang pinapanawagan namin. At simple lang, no, itigil yung impeachment kay BP Sara, bumaba si Marcos Jr. sa kanyang pwesto sapagkat nakikita natin mahina, walang ginagawa, and pauwiin po si President Duterte. That's all. Napakasimple lang ang panawagan ng taong bayan. Dapat ibigay naman ng Marcos administration sa tao yung kanilang kahilingan. Kasi sa ibang bansa, no, kung ayaw na ng tao, nagrarally na, na yung tao, kusa na lang bababa yung presidente, prime minister. Ibig sabihin kasi, ayaw ng tao sa kanya. Lalo na pag marami, no, ngayon, million po yung sabay na lumabas at nawagan na pauwiin si President Duterte. Ngayon, ang kapal ng pagmumukha ng isang tore, no, na itigil na daw ang pagkawatak-watak, magkaisa na daw po tayo at hayaan na lang daw si President Duterte sa dahig. Ay putya, hindi matatanggap po yun ng mga tunay na Pilipino na nagmamahal kay President Duterte. Itong si Diwata, hindi naman ito Pilipino ata eh. Si Bersamin, hindi naman ata ito Pilipino eh. Kasi ang iniisip nila, sariling bulsa lang nila, hindi yung kapakanan ng bawat Pilipino. Puntahan natin si Atty. Vic Rodriguez. Ito yung magaling. Dito upang magpahatid ng aking unconditional support upang sa ating panawagan tayo'y mapakinggan, pauwiin na si Tatay Digong. Tingnan nyo, itong si Tory nanawagan na manahimik na lang daw, itigil na lang daw yung pag-bring him home, no, at focus na lang daw sa pagkakaisa, tulungan natin ang ating bansa. Ang inakala ko ba kayang-kaya nila tapos hihingi kayo ng tulong sa mga Duterte supporters. Tingnan nyo kasi, no, ayan, si Atty. Vic Rodriguez, mabuhay po kayo sir, napaka-consistent nyo po sa pag-iingay, sa pagsasalita, no, at panawagan na mapauwi na si Tatay Digong sa ating bansa.
So, salamat dahil napaka-consistent po. Nandyan si Jimmy Bundok, yan si Attorney Vic Rodriguez, Robin Padilla, at pamilya po ni Senator Robin Padilla, nandyan din, no? Na talagang consistent po sila sa panawagan na pauwiin si Tatay Digong. Natalo man sila, hindi po sila bumitaw at tuloy-tuloy pa rin po yung paggaganap ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang pinangako na hindi siya titigil hanggat hindi nagkaroon ng pagkakataon na mapauwi po si President Duterte sa ating bansa. Again, mga kababayan, yung resolution ng mga senador, okay yan. Pero kinakailangan pa rin nila na magpakita ng suporta. Kailangan pa rin nila na lumabas siguro sa kalsada para lalo pang palakasin ang mga resolusyon na nilalabas po nila. Kasi resolution na yan, pinagtatawanan lang yan ni Marcos yun. Kasi sabihin lang, ay, ito may mga personal interest lang. Pero pag taong bayan na yung lumabas, yan ay interest ng sambayan ng Pilipino at hindi ng mga politiko. Mahigit 100 araw na siyang nakapiit. Grabe, may 100 years na. Tapos si Torre, kalimutan na lang daw. Maaari niyo bang ikulong ang isang tao na wala mang kahit anong kaso? Maaari mo bang arestuhin ang kapwa mo Pilipino at ilagak sa ibang bayan nang wala ka man lang warrant of arrest? Kami ay tumungo dito upang sana ay makuhaan ninyo ng inspirasyon sapagkat sa Pilipinas, kayo, ang mga minamahal nating kababayan, ang aming motibasyon. Noong unang sinalbahe si Pangulong Duterte, kung hindi dahil sa inyong pagkilos dito sa labas ng Pilipinas, kami po ay suppress sa loob ng Pilipinas. Kaya mabuhay po yung mga kababayan natin na nasa dahig po sapagkat hindi po sila tumitigil, no? Hindi lang po sa dahig, sa iba't ibang parte ng Pilipinas na talagang kapag may panawagan na magkaroon ng isang rally po sa dahig, sa harap ng ICC, nandun po sila at nagpapakita ng suporta at lalong mas palakasin pa, no? Yung mga sigaw na pauwiin po si Tatay Digong. Kaya animal ka, Tory ka, Bersamin ka, Bongbong Marcos, no? May pananagutan pa kayo sa taong bayan, kaya wag niyong sabihin na manahimik, wag niyong sabihin na kalimutan na lang si President Duterte at ipaibaya na lang sa ICC. Dahil hindi niyo po mapapaniwala sa inyong mga pambubudol kahit mag-iyak pa kayo ng dugo dyan. No? May pananagutan pa rin kayo. And ito si Amy Marcos, no? Dapat manindigan po siya. Wag salita ngayon tapos bukas tahimik na naman. Diba? Buti pa to si Attorney Vic, tuloy-tuloy. Subalit dahil sa inyong nagkakaisang payapang pagkilos, napansin ng buong mundo na mali ang ginawa sa dati nating Pangulo. At kagaya ng natura ng ating kaibigan ni Senador Robin Padilla, hindi ito usapin ng pro-Duterte lamang. Hindi ito usapin ng mga supporter ni Pangulong Duterte lamang. Ito ay usapin na hindi dapat yung ginawa sa kapwa nating Pilipino. Na paulit-ulit kong sinasabi, ipinagkanulo ng sarili niyang gobyerno. At ito sana ang patuloy nating pagsikapan. Patuloy tayong magkaisa, magbuklod-buklod. Alam ko, galing pa tayong lahat sa malalayong lugar. Subalit, sariwain lang natin, sino ba ang pinaglalaban natin? Ang kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte, who was given the best years of his life, serving Davao City and making it the most peaceful city in the Philippines. Yung taong piniit nila ngayon dyan sa ICC, dati nating Pangulo, nagmalasakit sa bawat Pilipino upang pati ang ating mga anak ay payapang makapaglakad sa ating mga lansangan nang hindi minomolestya ng mga drug addict, drug dealer at masasamang loob. Subalit ano ang sinukli ng mapang-aping gobyerno ni Bongbong Marcos? Siya ay pinagkanulo at uulitin ko, hinandog sa kamay ng naglalaway na banyaga dito sa ICC. Grabe talaga, no? Walang kasing sama talaga itong si Bongbong Marcos, sa totoo lang, mga kababayan po natin. Dahil imagine mo, yung kanyang ama na ipinalibing ni President Duterte, ang isinukli niya ay ipinakulong niya si President Duterte, hindi sa Pilipinas, kundi sa ICC.
dahil ayaw niya na marinig yung pagsasalita ni Presidente Duterte, yung pagbubulgar ng kanilang kasindikatuhan na ginagawa po sa gobyerno natin. Hindi natigil yung corruption Hindi natigil yung illegal smuggling, hindi natigil yung mga hoarding. 'Di ba? Puro pronouncement lang sila. Ngayon, anong nangyari? Wala po. Droga, puro propaganda lang sila. Pero on the ground, makikita natin talamak pa rin. Mas marami ng barangay yung drug-free, hindi totoo yan. Lahat yan ay puro kasinungalingan. Mataas na ekonomiya, hindi rin po totoo yan. Bagsak po yung ating ekonomiya. And sinabi mismo ng World Bank yan, na makabawi po tayo kung pag-igihan ng ating gobyerno pagdating ng 2027. Ngayon, nasa Amerika na naman siya. Ano ang mangyayari doon? Malamang ang asikasuhin doon is personal na interest nila, hindi interest ng mga Pilipino. No, yung taripa na yan, sigurado, no? Kung maibaba man yan, sigurado mahihingin yan ang gobyerno ng Amerika na hindi alam natin, no? At magugulat na lang po tayo sa mga mangyayari sa ating bansa. Kaya itong panawagan ni Torre, mga kababayan po natin, no? Nakalimutan daw po natin si President Duterte. Mag-focus daw po tayo, magkaisa po tayo. Alam mo sasabihin natin, suluhin nila, mga kababayan po natin. Hanggat hindi nagkaroon ng pananagutan sa illegal na pagpaparesto kay President Duterte, hindi po mananahimik ang sambayan ng Pilipino. Tandaan natin, iilan na lang kayo ang mga sumusuporta kay Marcos Jr. Sumusuporta sa taong takot magpa-hair follicle dahil posibleng totoo ang allegation na siya ay isang adik. At yan mismo ay tinawag na siya mismo na adik ni Vice President Sara. Kaya tingnan natin, mga kababayan po natin, kung ano magagawa ni Torre dito. Gagamit ba siya ng takas para itigil itong mga rally ng Bring Him Home? Gagamit po ba siya ng impluwensya ng kapulisan para i-oppress ang mga taong magrarally? Well, yan po yung ating abangan. And syempre, abangan niya yung mas malawakang rally pa dahil hindi ito matitigil, lalo pa itong maglalakas. Yan po yung nakikita ko, mga kababayan po natin, sapagkat ang tao ngayon ay galit na nung malaman na butot balat na po si President Duterte. Ngayon ang kapal ng kanilang pagmumukha na mananawagan pa na pauwiin si President Duterte. Ano po inyong komento, opinion po dito sa sinasabi ni Torre? Bukas po yung ating comment section, mga kababayan. And of course, Torre Bersamen. Yan. And of course, salamat sa pagiging consistent at matapang ni Attorney Vic Rodriguez. Salamat.